Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay magsisimula tayo ng ating video lecture para sa ikatlong aralin ng ikalawang markahan sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. At ito ang introduksyon sa pananaliksik. Bago tayo magsimula para sa video lecture natin, siguraduhin muna na tahimik ang inyong paligid at wala po masyadong distraction na makaka-apekto sa inyong pakikinig at panonood. So, para po sa ating pagsisimula, hindi na natin patatagalin. Ang focus po ng introduction sa pananaliksik ay ang pagbibigay sa inyo ng mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik. So meron tayong siyam na mga hakbang na tatalakayin natin ngayong araw. Para po sa unang hakbang sa mga paraan ng pagsulat sa sulating pananaliksik, nandyan ang pagpili ng mabuting paksa. Ano muna ang paksa? So ang paksa po ay ang sentrong ideya ng isang sulatin. At kapag tayo ay namimili ng paksa, hindi maaari na kung ano lang yung una nating maisip ay yun na po ang pipiliin natin para sa ating pananaliksik. Meron pong iba't ibang pamantayan yan. At nakikita nyo naman po sa ating PowerPoint na mayroong 5. Ano-ano po yun? Ito po yung 5. So una po, tanungin nyo muna ang inyong sarili kung interesado ba kayo sa paksang napili ninyo. So halimbawa, pangkatan ang pagbuo ninyo ng pananaliksik. So siguraduhin na bawat miyembro sa inyong pangkat ay interesado doon sa paksang yon. Ikalawa po, angkop, makabuluhan at napapanahon ba ang paksang iyon? Kapag po ang pinili ninyong paksa ay masasabi natin na angkop para sa inyong edad, makabuluhan para sa mga kapwa ninyo mag-aaral at napapanahon sa sitwasyon na mayroon ng bansa natin, masasabi natin na isa yung magandang paksa. Pangatlong tanong naman na dapat ninyong itanong sa inyong mga sarili sa pagpili ng paksa ay kung masyado bang malawak ang paksang pinili ninyo. So kung sa palagay ninyo, hindi naman iyon ganun kalawak, mayroong kayong mga espesipikong nais talakayin, maganda na yon. Check na yung number 3 ninyo. Pero kung sa palagay ninyo ay masyadong malawak ang sakop nito, halimbawa, ang focus ninyo ay South Korea, pili na lang kayo ng mas espesipikong paksa mula dun sa malaki ninyong paksa o malawak ninyong paksa. Halimbawa, kung South Korea ang una ninyong naging interest, pili kayo ng isang bahagi nun. Halimbawa, K-pop o kaya po K-drama. Yun, mas hindi malawak yon at mas maaari ninyong matutukan. Sunod naman ay kaya mo bang tapusin ang paksang ito sa loob ng panahon na ibibigay sa inyo? So kapag po magsasagawa kayo ng isang pananaliksik, ang unang-una ninyong itatanong sa inyong guro ay kung kailan ang pasahan nito o kung kailan ang deadline. O kaya po itanong ninyo kailan po ang magiging defense namin. So kapag ganun po, alam ninyo kung kailan ninyo dapat maibigay yung final na output ninyo, maipaplano ninyo ng maayos kung kailan dapat matapos yung mga espesipikong bahagi ng pananaliksik at isasagawa nyo ito ng maayos at organisado. Panglima, marami kayang sanggunian ang makukuha ninyo para sa pagsulat ng paksang napili ninyo. Ito po ay isa sa mga hamon, struggle ng mga mag-aaral o kahit mga guro na gumagawa ng pananaliksik na nasa wikang Filipino. Bakit po? Kasi kakaunti lamang yung mga naipapublish o naililimbag na mga sanggunian na nasa wikang Filipino na maaari nating magamit bilang reference sa pagsulat ng pananaliksik. Gayunpaman, huwag kayong mag-alala kasi maaari pa rin naman tayong gumamit ng international na sanggunian. Gayunpaman, siguraduhin na sa pagsulat nito o sa paggamit nito sa inyong pananaliksik ay isasalin nyo muna o itatranslate nyo muna. So yun ang para sa pagpili ng mabuting paksa. Ikalawa naman ay ang pagbuo ng pahayag ng thesis. Ano bang ibig sabihin ng pahayag ng thesis? Ito raw ang magsasaad ng posisyong sasagutin o patutunayan ng iyong pananaliksik. So mayroong 3 bahagi dapat ang inyong pahayag ng thesis. Una, matukoy dapat ninyo yung layunin sa pananaliksik ninyo. Halimbawa, maghanap lang ba ng impormasyon yung inyong layunin? O kaya makatuklas ng panibagong imbensyon, o kaya po sumagot
sa isang suliranin o tugunan ng isang suliranin. So yun ang ilan sa mga espesipikong layunin ng pananaliksik na dapat lamanin ng pahayag ng thesis ninyo. Ikalawa po, sino ang inyong mambabasa? Dapat bago pa man kayo sumulat, alam na ninyo kung sino yung inyong target na bibigyan ng rekomendasyon. At ikatlo, ano-anong kagamitan o mga sanggunian ang kakailangan ninyo. So halimbawa, pwede po kayong gumamit ng mga larawan bilang sanggunian. Pwede kayong gumamit ng pelikula, pwede kayong gumamit ng video, ng mga journal, article at marami pa pong iba. So yan ang dapat lamanin ng ikalawang hakbang o yung pagbuo ng pahayag ng thesis. Pangatlo, meron tayong tinatawag na paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Ang bibliografiya po ay talaan ng iba't ibang sanggunian o komposisyon, yung pagsasama-sama ng iba't ibang mga reference ninyo na gagamitin sa pananaliksik. Gayunpaman, pansamantala pa lang yung inyong bubuuin dito dahil po hindi pa yan pinal. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng mga libro o mga sangguni ang mababasa ninyo ay talagang magagamit ninyo sa pagsulat ng pananaliksik. Kaya po yan pansamantala ay dahil habang sinasagawa nyo yung pananaliksik ninyo, maaari pa yung mabawasan at maaari pa yung madagdagan. Depende sa hinihingi ng papel ninyo. So kapag sumusulat tayo ng bibliografiya, ito po yung mga impormasyon na dapat iniipon ninyo. Una, pangalan ng author. Sino ba ang sumulat niyan? Sino ba ang kumuha ng picture na yan? Mapagkakatiwalaan ba sila? O Wikipedia yon? So, kailangan po ibibigay ninyo yung pangalan ng author natin. Ikalawa po, pamagat ng kanyang isinulat. So, kung libro yan, ilagay mo yung pamagat ng kanyang libro. Kung larawan yan at walang pamagat, ilagay mo pangalan na lang ng author. Pero kung may pamagat yung larawan, ilagay po ninyo yung pamagat ng larawan. Ikatlo po, impormasyon tungkol sa pagkakalathala o pagkakalimbag. Una, kailangan po natin yung publishing house o yung naglimbag niyan. Ikalawa, kailangan natin yung lugar kung saan siya nalimbag. At ikatlo, anong taon o yung petsa ng pagkakalimbag. Hindi lahat ng mga libro at yung mga sanggunian natin ay mayroong petsa na inilalagay. Lalo na po yung mga nasa internet, hindi yan lahat merong petsa o taon na nakalagay. So ano pong ilalagay natin kapag walang taon doon sa impormasyon na nakuha natin sa ating sanggunian? Ang ilalagay nyo po ay WP. Halimbawa, kinuha nyo ako bilang sanggunian. Nilagay ninyo Nicolas, hindi nyo alam yung taon. So, ang ilalagay nyo po ay WP. Ano pong ibig sabihin ng WP? Walang petsa. Okay po. So, para naman sa ikaapat, ilagay din ninyo yung mahalagang tala tungkol sa nilalaman. Halimbawa po, ang paksa na napili ko ay patungkol sa edukasyon. Ngayon po, susulat ako o kukuha ako ng sanggunian na journal article patungkol sa K-12 curriculum. Ang makukuha ko po doon na mahalagang tala ay nakabulet kung saan nakalagay ay nagdagdag ng 2 taon sa high school. So, ibig sabihin yung mahalagang tala po ay pumapatungkol sa mga espesipikong impormasyon na makukuha ninyo sa isang sanggunian. So, yun po ang lalamanin ng paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Sunod po ay ang paghahanda ng tentatibong balangkas. So, meron tayong tinatawag na tentatibong balangkas o tentative outline. Ibig sabihin po, ito ang mga magbibigay ng direksyon sa pagsasaayos ng inyong mga ideya at pagtukoy kung ano-anong mga material pa ang kailangang hanapin. Bakit po tinatawag na tentative pa lang yung outline natin? Dahil, gaya nga ng sabi ko, nagsisimula pa lang kayo, nagpaplano pa lang kayo, hindi pa ito yung inyong pinal na susundin para sa pagsulat ng inyong pananaliksik. So kung ano pa lang yung unang maisip, ilagay dito sa tentatibong balangkas. Halimbawa, kailangan ninyong sumulat ng chapter 1 ng unang linggo, ikalawang linggo chapter 2 at chapter 3. So yun po ay isang halimbawa ng tentatibong balangkas. Ilalagay nyo din doon kung ano yung mga bahagi na nais ninyong maisakatuparan. Halimbawa, sa chapter 1, kailangan maisulat yung introduction, kailangan maisulat yung background. So yun po yung mga inilalagay dito sa tentatibong balangkas. So pag tinanong po, ano ang magbibigay direksyon sa pagsasaayos ng inyong mga ideya? Ang sagot po ay
tentatibong balangkas. Sunod na hakbang, pangangalap ng tala. Sinasabi po dito na babalik ka doon sa iyong nabuong pansamantalang bibliografiya at dito na sa bahaging ito isusulat mo o kukunin mo na yung buong impormasyon mula doon sa iyong sanggunian. 'Di ba kasi kanina sa bibliografiya bahagi lang, espesipikong bahagi lang yung kinuha mo. So dito sa pangangalap ng tala, kukunin mo na yung buong impormasyon. Halimbawa po, 'di ba sinabi ko kanina ang kinuha lang natin doon sa artikulo ng K-12 ay yung bahagi na nagdagdag ng 2 taon sa high school. So dito sa pangangalap ng tala, maaari nang ilagay mo ay this law mandates that there will be additional 2 years of learning in junior high school and will be called as senior high school. So ganun po, buo mo siyang kukunin, hindi na yung mga bulleted na punto. At yung sinabi ko po kanina ay halimbawa ng isang tuwirang sinipi na quotation o tuwirang sinipi na impormasyon. Bakit po? Kinokopya mo ng buo yun nandoon sa iyong sanggunian. Ibig sabihin, bawal kang magdagdag, bawal kang magbawas. Gagamit ka dyan ng quotation mark o yung tinatawag po natin na mga panipi. Dito po, importante na mailagay ninyo yung pangalan ng author at yung petsa ng kanyang pagkakabuo doon sa kanyang artikulo. Ikalawa po, meron po tayong tinatawag na buod o yung pinaikling version ng isang mahabang teksto. Halimbawa, nais mong gamitin yung libro ni Bob Ong bilang isang sanggunian. So kapag po ganon, hindi mo naman pwedeng ilagay ng buo yung libro. Okay po, hindi mo naman kukopyahin yun ng buo. Ang gagawin natin ngayon ay ibubuod po natin. Ikukwento natin sa mas maikling pamamaraan at sa sarili po nating mga salita. Dito, importanteng mailagay ninyo yung pamagat ng pinagkuhaan ninyo ng sanggunian. Ikatlo naman ay hawig. Kapag binago ninyo yung pananalitang ginamit o yung mga salitang ginamit doon sa impormasyon na kinuha ninyo. Halimbawa po, o ang tawag po natin dito sa Ingles ay paraphrasing. So yun po ang hawig. So ito yung mga 3 pamamaraan ng pangangalap ng tala na maaari ninyong gamitin sa inyong pananaliksik. Pang-anim na hakbang sa pagsulat ng isang sulating pananaliksik, ito po ay paghahanda ng ibinastong balangkas. So sa bahaging ito, babalikan mo po yung iyong tentatibong balangkas at isusulat mo na yung pinal na bersyon kung saan iwawasto mo na po yung iyong balangkas. Ibig sabihin, kung nagkamali ka ng pagpoposisyon ng mga bahagi ng pananaliksik doon sa iyong tentatibong balangkas, dapat dito sa bahaging ito ay iwawasto mo na siya. So kapag po sumusulat tayo ng isang pananaliksik, meron po tayong iba't ibang mga format. So meron po yan yung 5 kabanata na format. Meron din po yung tinatawag natin na IMRAD o yung 4 na chapter lang po. So depende po yan sa inyong guro at doon po magbabatay yung inyong balangkas sa ibibigay na format ng inyong guro. Ikapitong hakbang, dito na po kayo magsisimulang sumulat ng inyong pananaliksik. So dito sa tinatawag nating pagsulat ng borador. Ano pong ibig sabihin ng borador? Ito po ay tinatawag na draft sa Ingles. So sinasabi dito na ito ay pagsulat ng mismong nilalaman ng sulatin batay sa balangkas na inyong nabuo. So sa isang pananaliksik po, meron po tayong 3 pangunahing bahagi. Meron tayong introduction, merong katawan at konklusyon. Baka may magtanong po, di ba ma'am sabi mo meron po tayong 5 chapter, may 5 kabanata po, bakit po 3 lang yung nakalagay dyan? So kapag po kasi ginawa natin yung 5 kabanata, nandun na lahat yung introduction, katawan at konklusyon. Sa ano-anong espesipikong bahagi, chapter 1 po o kabanata 1, nandun yung introduction. Chapter 2, 3 at 4, nandun po yung ating katawan. At sa chapter 5 po, yun po ang ating konklusyon. So dito sa bahaging ito, sa pagsulat ng borador, doon mo muna isusulat yung mga pangunahing bahagi na sa palagay mo ay dapat nasa loob ng iyong pananaliksik. Maaari ka po bang magkamali dito? Syempre naman, kaya nga po siya borador. Ibig sabihin po, maaari ka pang magbura. Maaari ka pang magbago ng mga bagay. So yun po ang ikapitong hakbang.
Para naman sa susunod, dito ka na magwawasto at magre-rebisa ng iyong borador. So dito po natin isinasagawa yung pagpo-proofread o pagwawasto ng mga bagay na kailangang iwasto sa inyong borador. Ano po yung proofreading? Ito po yung pagbabasang muli sa inyong isinulat na sulatin at pagwawasto ng mga salita, mga pangungusap na mayroong dapat baguhin. Ibig sabihin, tama ba yung gramatika ng isang pangungusap na yon? Doon mo siya iwawasto. Dito po sa ikawalong hakbang natin. So ano yung mga dapat tinututukan para po sa pagwawasto o pagpo-proofread natin? Una, yung pagkakabuo ng mga pangungusap. Ikalawa po, pagbabaybay. At ikatlo, yung pagbabantas natin. Ma'am, ano naman po yung ilalagay sa ika-4? Ano po yung footnote o tala baba? Yan pong footnote natin ay yung madalas ninyong nakikita sa Wikipedia. Halimbawa po, pananaliksik itong aking PowerPoint. So, papel yan na printed. Sa pagkabasa nyo po, yung proofread, yung salitang proofread na nandiyan sa unang pangungusap, meron po siyang 1 sa taas. Isipin nyo po yun ha. Imagine ninyo, merong 1 yan sa taas. Kapag tinignan mo yung dulong bahagi ng papel ko, dito po sa may bandang baba, nandyan po nakasulat yung 1, tapos po yung definition ng proofread. So, bakit po natin nilalagyan ng ganon? Dahil, nasa isip ko po, na bilang isang mananaliksik, hindi lahat ng taong makababasa ng aking pananaliksik ay alam yung ibig sabihin ng proofread. Kaya po, maglalagay ako ng footnote, na maglalagay ako ng impormasyon sa ibaba kung saan makatutulong iyon sa aking mambabasa. So, yun po ang halimbawa ng footnote. Okay po. At panghuling hakbang sa pagsulat ng pinal na pananaliksik ay ito po, yung pang-siyam na hakbang. Pagsulat ng pinal na sulating pananaliksik. So dito, tumutukoy ito sa pagsulat ng pinal na bersyon ng inyong sulating pananaliksik at dapat isusulat ito sa format na ibibigay ng inyong guro. So, nabanggit ko naman na po yan kanina na depende po sa inyong magiging guro sa susunod na semestre yung magiging format ng inyong pananaliksik. Kailangan dito, pinal na yan, wala nang mga dapat baguhin na bahagi kasi tapos na po kayo sa proofreading. So, dapat malinis na yung version ng papel ninyo dito. Okay po. So, yun po yung siyam na bahagi ng papel pananaliksik o yung siyam na hakbang para sa pagbuo ng isang sulating pananaliksik. So, sa bahaging ito, tapos na po natin yung pagtalakay para sa siyam na hakbang. Gayon pa man po, nung sa simula pa lang na ating talakayan, sinabi ko na dapat po ay ma-memorize ninyo ang mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik o dapat ninyong makabisado ito. So, bilang tulong po, para sa inyong pagkakabisado, tignan ang slide na nasa inyong harapan o nasa video. So, meron po dyan yung mga letra na nagsisimbolo sa iba't ibang mga hakbang at yung mga susing salita ng bawat hakbang. So, tignan nyo, yung letter M, tumutukoy po yan sa pagpili ng mabuting paksa. Letter P, tumutukoy sa pagbuo o pagsulat ng pahayag ng thesis. Sumunod naman po ay paghahanda para sa pansamantalang bibliografiya. Sunod po ay pagbuo o paghahanda ng tentatibong balangkas. Sunod po ay pangangalap ng tala. Sunod ay pagsulat o paghahanda ng iwinastong balangkas. Sunod po ay pagsulat ng borador. Sunod ay ang pagwawasto at pagrerebisan ng borador. At panghuli ay pagsulat ng pinal na sulating pananaliksik. So yan po ang mga keywords ng bawat hakbang. Okay po, ano pong gagawin natin dyan? So sabi po, ayon mula sa isang pananaliksik din, sinasabi na ang mga tao daw po ay mas madaling nakakapagkabisa, nakakapag-memorize ng mga dapat nilang makabisado kapag daw po ito ay inaawit o idinadaan sa isang awitin. So ngayon, kakanta tayo. Ayaw gawin ito ni Ma'am dahil video lecture ito, pero dahil kailangan makatulong sa inyo para po sa inyong pagkakabisado, gagawin ko pa rin. Okay po. So, pakinggang mabuti at ang kanta po natin o ang tono po ng ating awitin ay nakabatay
o ginaya natin sa isang emosyonal at klasikong awitin na may pamagat na Boom Tarat Tarat. So pakinggan po muna si ma'am, pagkatapos ay kantahin ito. Ha, dapat ninyong kantahin kahit nanonood lang kayo ng video lecture, kantahin po ninyo. Okay po, so paano po ang tono nito? Makinig po. MPBTB, MPBTB, tala ay biborador. MPBTB, MPBTB, pagwawastot pagrebi sa pananaliksik. Okay po, pasensya na medyo paos. Pero ayun, yan ang tono. So kung gusto ninyong balikan, kung hindi ninyo nakuha yung tono natin, i-rewind nyo na lang po o balik na lang kayo doon sa oras kung saan nagsimula po akong kumanta. Pero ito po ay gabay lamang ninyo sa pagsulat ng mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik at sana makatulong sa inyo pagdating po sa inyong exam. Yan lamang, kung hindi po naintindihan itong buong lecture natin, balikan po sa simula. Huwag pong mahihiyang pindutin yung replay button. Okay po, ulitin ko lang, good luck po sa inyong exam at maraming salamat sa pakikinig.